This video consists of The Frown King, Chapter 4 until Chapter 6. If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Wala kaming imikan hanggang makarating kami sa Golden View Hotel na pag-aari niya. Napasimangot pa ako na mabilis itong bumaba ng sasakyan at ni hindi man lang ako pinagbuksan ng pinto. Ang sama talaga ng ugali. Inis na bulong ko sa sarili ko habang mabilis na naglalakad pahabol dito. Hindi pa nakaligtas sa paningin ko kung paano nataranta ang mga empleyado nito pagkakita sa kanya. Na-curious din sila na makita nila akong nakasunod kay Hope. Dumiretso kami sa isang elevator na private lang para sa kanya dahil na rin sa nakaukit na sign na nasa itaas na parte ng elevator. Mabilis akong sumunod dito papasok ng elevator nang bumukas ang pinto. I thought we will eat lunch, so why are we here? Tanong ko na magsimula nang gumalaw ang elevator pataas. I have a lot of papers that I need to sign, kaya dito na lang tayo mag-lunch. I already informed my secretary. Sagot nito at ni hindi man lang ako sinulyapan. Why? I curiously asked, kung noong tinignan naman niya ako. I mean, bakit kailangan nating mag-lunch ng sabay? Tungkol ba ito sa pagli-live-in kuno natin? Let's talk about it after we eat our lunch. Seryosong sagot nito bago lumabas ng elevator pagkabukas ng pinto. Konting-konti na lang talaga, matitiris na talaga kita. Gigil na sabi ko bago sumunod dito. Sir, nakaready na po ang lunch nyo. Tarantang sabi pa ng isang may kapayatan na babae na mabilis pang sumalubong sa amin. Hindi naman ito pinansin ni Hope at dire-diretso lang sa isang kwarto. Ang sama talaga ng ugali. Gigil na sabi ko bago pinalingan ang sekretary siguro nito nang nagtatakang nakatingin sa akin. Alam mo, kapag nagsawa ka na dyan sa boss mo, tawagan mo lang ako. Bibigyan kita ng magandang trabaho. Nakangiting sabi ko dito bago inilagay sa kamay nito ang calling card ko. Balak mo pa akong agawan ng sekretary. Napatingin pa ako sa pinto kung saan pumasok si Hope kanina. Nakatupi na ang polo shirt nito habang nakasandal sa hamba ng pinto. Gusto ko lang siyang bigyan ng mas magandang environment. Agad na sagot ko bago naglakad palapit dito. Kaya ko ring tapatan ang pinapasahod mo. Irap ko bago tuluyang pumasok sa opisina nito. Vanessa is my secretary for almost 2 years, kaya sanay na siya sa ugali ko. Tinig kong sagot nito bago isinara ang pinto. Mabilis naman akong kumuha ng isang plato at nilagyan ko yun ng lahat ng klase ng pagkain na nasa table. Carbonara, pizza at fried chicken. Mauubos mo ba yan? Tila hindi makapaniwalang tanong sa akin ni Hope na makita ang laman ng plato na hawak ko bago ito umupo sa may katapat na upuan ko. Hindi, sagot ko bago tumayo. Sa sekretary mo ito, mukhang hindi pa siya nagla-lunch dahil sa mga tambak na mga papeles sa table niya. Ingatan mo naman ang mga empleyado mo. Hindi tatakbo na maayos ang kumpanya mo kung wala sila. Sermon ko dito bago ako naglakad papunta ng pinto. Narinig ko lang siyang humugot na malalim na hininga na tila nagtitimpi lang. Ngunit ipinagkibit balikat ko lang yun at pumunta sa table ni Vanessa. Hi! Here! Mag-lunch ka muna. Mukhang marami-rami pa yung mga papeles na tatapusin mo. Nakangiting sabi ko rito. Ho? Tila hindi makapaniwalang sabi pa ni Vanessa sa akin. Just accept it, Vanessa. She won't stop bugging you. Sabay pa kaming napalingon na magsilita sa may pinto si Hope na seryoso pa rin ang aura.
Mabilis naman kinuha ng sekretary nito ang plato at nagpasalamat sa akin. Eat well, nakangiting sabi ko bago bumalik sa loob ng opisina ni Mr. Sungit. Why do you even care for her? You barely know her. Seryosong sabi pa nito na makaupo na kami. My dad told me na lahat ng empleyado ay pinapahalagahan kahit sa pinakamababang posisyon dahil sila ang mga sobrang nahihirapan. Pero sila ang malaki ang naiaambag sa kumpanya. Sagot ko bago kumuha ng pagkain ko. Gutom na talaga ako. I'm paying them, kaya bakit ako magmamalasakit? Binigyan ko ito ng masamang tingin. Nakasandal pa ito sa upuan niya at nakakross arms na tila hindi papayag sa mga sinasabi ko. Wala ka talagang puso. Sana lang talaga hindi ka makarma sa mga ginagawa mo. Irap ko sa kanya bago itinoon ang atensyon ko sa pagkain. Hindi naman ito nagsalita pero nakita kong kumuha na rin ito ng pagkain niya. Wala kaming imikan habang kumakain. Ayoko munang i-open up yung sinabi niya sa akin sa hospital dahil ayoko mawalan ng gana. Gutom na gutom pa naman ako. After siguro ng mga 30 minutes ay natapos na kami at nakapagpahinga. Tumayo naman ako para iligpit ang mga pinagkainan namin, ngunit pinigilan niya ako. What are you doing? Kunot noong tanong pa nito sa akin. Nagliligpit. Simpleng sagot ko bago ko ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Alangan namang iasa mo na naman sa sekretary mo pati pagliligpit ng mga pinagkainan natin. Hindi kasama sa trabaho niya yun. I am paying her extra for this. Sagot naman ito bago tumayo at kumuha ng alcohol. You always bragging about your money. Oo, mayaman ka. Pero yung malasakit sa kapwa ay hindi yun matutumbasan ng pera. Akala mo naman madadala mo ang mga pera mo sa libingan. Sagot ko dito bago itinapon sa may basurahan ang mga box at mga plastic na pinaglagyan ng mga pagkain namin. Dinala ko rin ang mga pinagkainan namin sa mini kitchen nito at sinumulan ng hugasan. Akala mo naman mababayaran niya lahat. Bulong ko sa sarili ko habang sinasabunan ang mga pinagkainan naming mga plato, kubyertos at mga baso. Why are you acting like that? I mean, you act as if you are not a doctor. Why are you concerned to others? Dinig kong tanong ni Hope. Hindi ko na ito nilingon at for sure seryoso na naman ang hitsura niya. Kasi may puso ako, sagot ko. Ikaw kasi may puso nga, itim naman ang kulay. Dagdag na bulong ko pa sa sarili ko. Natapos ko na rin ang mga hinuhugasan ko at nilingon ito. Bahagya pa ako na paatras nang sobrang lapit pala nito sa akin. What are you doing? Inilagay pa nito ang mga kamay sa magkabilang gilid ko na tila ikinulong ako sa posisyon namin. Nakatitig rin ito sa mga mata ko na parang kulang na lang ay mabasa niya ang mga iniisip ko. I don't know if you are just doing this to annoy me, para umatras ako sa kasal natin. Don't worry, Eliza. Hinding-hindi mo ako mapapaatras dahil lang dyan sa pagiging mabait mo. At sisiguraduhin kong ikaw ang aatras sa ating dalawa. Seryosong sabi nito. Marahas na tinulak ko naman ito. So, you think na mapapaatras mo rin ako dahil sa kasamaan ng ugali mo? Natatawang sabi ko bago ako nag-cross arm. Kahit pahirapan mo pa ako sa pagli-live-in kuno natin, ay hinding-hindi ako aatras. Itaga mo yun sa bato. Okay, let's see. Sagot nito bago naglakad paalis doon. Itinaas ko naman ang kamao ko. Bring it on, Mr. Frown King.
Hamon ko pa rito. Akala naman niya magpapatalo ako. Hoy, bakit gano'n ang binibigay mong kwarto sa akin? Bakit mukhang stock room? Eliza asked me while frowning. After naming mag-lunch at makapagpahinga, ay dito kami sa kondo ko dumiretso. Actually, I have clean spare rooms, but I want her to suffer para umatras na siya sa kalokohan na to. I gave her the room na puro mga lumang gamit. Itinaas ko naman ang dalawang paa ko sa mini table bago sumandal sa sofa. Makikitira ka, hindi ba? So, maglinis ka bago mo magamit ang kwarto. Pwede mong ilipat ang laman ng kwarto sa katapat na kwarto. Simulan mo na, baka hindi ka agad matapos at sa sofa ka matulog. Nakita ko pang kumuyom ang mga kamao nito. Namula rin ang mukha nito dahil sa inis. So, ganito pala ang balak mo, kaya kinuha mo agad sa bahay namin ang mga gamit ko. Sa tingin mo, susuko ako dahil lang sa paglilinis ng isang kwarto? In your dreams! Pabulyaw na sagot nito bago umakyat ulit sa second floor. Sana lang sumuko siya sa kasal para magkaroon pa ako ng oras sa paghihintay sa pagbabalik ni Janice. Bakit kasi hindi ka mahanap ng mga private investigator na hinire ko? Pabulong na sabi ko sa sarili ko bago ako sumandal ulit sa sofa at pumikit. Sana lang makabalik siya bago ako makikasal sa iba. At sana mapasuko ko si Eliza para siya na mismo ang umatras sa kasal namin. Visit na lalaking yun. Makakaganti rin ako sa iyong hope ka. Humihingal na bulong ko sa sarili ko habang bitbit ang dalawang garbage bag pababa ng hagdanan. Nakita ko pa itong himbing ng natutulog sa sofa. Mukhang anghel pagtulog pero demonyo naman paggising. Bulong ko na madaanan ko ito. Inilagay ko naman sa tapat ng pinto ng kondo nito ang mga garbage bag bago bumalik sa loob. May kukuha na sa mga iyon dahil itinawag ko na sa may receptionist. Humugat muna ako ng malalim na hininga bago tumingin sa wall clock na nasa gilid. Mag-aalas 7 na pala ng gabi. Buti na lang natapos na ako. Gigil kasi itong hope na to. Niwala akong kama. Buti na lang may folding sofa na nasa kabilang kwarto at yun na lang ang gagamitin ko for tonight. Mamimili talaga ako ng mga gamit ko bukas. Mukha akong kakawawa sa kwarto na ibinigay ni Hope sa akin. Niwala akong unan. Buti na lang at ipinadala ni Daddy ang mga stuffed toys ko na human size. Pwede na yung pagtiyagaan, makaligo na nga muna. Babalik na sana ako sa kwarto ko na marinig ko magsalita si Hope. Cook some dinner, maliligo lang ako. Wika nito bago ako nilampasan at umakyat sa kwarto nito. Naiwan naman akong nakanganga. Reset. He is doing this on purpose. Hindi mo ako mapapasuko. Inis na sabi ko sa sarili ko. Inis na naglakad naman ako pababa ulit ng hagdanan. Natigilan pa ako na makita ang itim na wallet sa may sofa. Mabilis ko yung pinulot at napangisi na makita ang mga laman noon. Patay ka sa aking Hope ka. Nakangising bulong ko sa sarili ko bago patakbo akong bumalik sa kwarto. Kinabukasan ay maaga akong umalis papuntang hospital. Iniwan ko rin ang wallet ni Hope sa lamesa kasama ng almusal nito. Nangingiti ako habang nasa biyahe. Ano kayang magiging reaksyon niya sa ginawa ko? Ipinagkibit balikat ko na lang at nag-focus sa pagdadrive ko. At least, nakabawi na ako sa ginawa niya sa akin kahapon. Dahil sa paglilinis ko,
ay sumakit ang mga kasukasuan ko. Pagdating ko sa hospital ay agad akong nag-start sa trabaho ko. Nawawala ang pagod ko kapag nakita ko ang mga ngiti ng mga pasyente kong nililibre ko ang mga operasyon dahil sa kahirapan nila. Kaya dito ako pumasok dahil mas marami akong matutulungan. Kakatapos ko lang sa huling pasyente ko nang tumawag sa akin si Love. Are you done na ba? Mom and Dad want you to come here in Golden View Hotel para mag-lunch together after the meeting nila sa mga investors. Wika agad ni Love pagkasagot ko sa tawag niya. Sure, mamayang 5 or 6 PM pa naman nang start ng operations ko. Tawagan na lang kita kapag nasa Golden View Hotel na ako. Sagot ko dito bago ako naglakad papasok sa opisina ko. Nagpalit naman ako bago dinampot ang bag ko. Tumaan din ako sa nurse station para magbilling na tawagan ako kapag nagka-emergency. Nagbiyahe na ako papuntang Golden View Hotel. Mabilis kong tinawagan si Love na agad namang sumagot. Sinabi nito na nasa lobby lang siya at hinihintay ako, kaya mabilis akong pumunta sa lobby at nakita ko siyang frenteng nakaupo sa isang sofa. Ngumiti ito bago ako sinalubong na makita ako. Thank you sa pagpunta, El. Ang kulit kasi ni na Mom and Dad. Salubong pa nito sa akin. Ayos lang, ano ka ba? Hindi pa naman ako busy. Nakangiting sagot ko dito bago ako umabresyete sa kanya. Himala, wala kaya tang fashion show ngayon? Tanong ko pa sa kanya. Umirap naman ito na tila hindi nagustuhan ang tanong ko. Alam mo namang pinapatigil na ako ni Ma'am sa pagmamodel dahil sa akin niya pinapamanage ang Big Mall. You know naman na first love ko ang modeling, El. How can I let it go? Malungkot na sagot pa niya. Napabuntong hininga naman ako. Kaya kami nag-click ni Love dahil sa halos magkapareho kami ng sitwasyon sa mga parents namin. Dahil sa sobrang supportive ng mga ito sa mga bagay na gusto namin ay mahirap ng tanggihan kapag sila ang humingi ng pagbor. Yung tipong makokonsensya ka na lang kapag tinanggihan mo sila at makita ang disappointment sa kanilang mga mata. Ganoon ang feeling, kaya kahit mahirap ay gagawin mo na lang. Isipin mo na lang, Love, na ginagawa lang ng mga parents mo yan para sa iyo. Hindi naman kasi habang buhay ay model ka. Malalaos ka rin kapag nagkaedad ka na. Sagot ko rito. Kaya nga hindi na ako masyadong nag-a-accept ng mga fashion show invitation, El. Kasi nagle-let go na ako ng paunti-unti. Hinaplos ko naman ang buhok niya. Ayos lang yan, Love. Masakit talagang mag-let go sa first love. Marahas pa itong humiwalay sa akin. Wow ha, kung makapagsalita ka parang nagka-boyfriend ka na. Tatawa-tawang sabi pa nito. Inirapan ko naman ito. Hindi ikaw na ang nagka-boyfriend. Tumawa lang ito bago yumakap sa isang braso ko. Tara na nga, baka kanina pa naghihintay sa taas si na Mom and Dad. Aya pa niya bago ako hinila papunta sa private elevator ng hotel. Natatawang napasunod naman ako rito. Ilang sandali lang ay nasa may top floor na kami. Sinalubong pa kami ng nakangiting si Vanessa. Good afternoon po. Magiliw pang bati nito sa amin. You look blooming ha? Hindi ka na na-stress sa boss mo? Pabulong pang tanong ko rito. Sabay pang natawa ito pati si Love. May buwilet na kasi yan kaya blooming. Nakangiting sabad naman ni Love. Uy, congrats. At least may stress reliever ka na. Hindi puro stress na lang nararanasan mo dahil sa boss mo bugnutin. Si Ma'am talaga, ang harsh nyo naman kay sir. Nangingiting sabi pa nito.
Sabay pa kaming tumawa ni Love. O siya, pasok na kami sa office ni Hope ha. Just tell him na nasa loob na kami pagdating niya. Nagugutom na talaga ako. Bilin naman ni Love sa sekretary ng kakambal niya. Sige po, magiliw namang sagot ni Vanessa. Hinila pa ako ni Love papasok sa office ni Hope. Napangiti pa ako na makita magka-holding hands na nakaupo sa pahabang sofa ang mga parents nito. Ew, Mom, Dad, you're too old to be this cheesy. Tila nang didiring sabi naman ni Love sa mga magulang. That's what you called love, Love. Natatawang sagot naman ni Tito Adrian sa anak bago tumayo kasunod si Tita Faith at binalingan ako. Hi Wana, we're glad you came, Iha. Malambing pang salubong sa akin ni Tita bago ako mahigpit na niyakap. Ginantihan ko naman ito ng yakap. Gustong gusto ko talaga kapag niyayakap niya ako dahil nararamdaman ko sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na ina na ipinagkait sa akin. Sana hindi ka namin naistorbo sa trabaho mo, Iha. Nakangiting sabi naman ni Tito Adrian at ipinanghila pa ako ng isang upuan. Umupo naman sa katabing upuan ko si Love at nagsimula ng kumuha ng pagkain. It's okay po, Tito. Hindi naman po ako busy ng ganitong oras. Usually po, mga 5 or 6 PM pa lang po start ng mga operations ko. Nakangiting sagot ko rito. Tumango-tango naman ang mga ito. Let's eat na, gutom na talaga ako. Don't wait for Hope. Baka maduling na kayo sa kakahintay. Haya naman ni Love bago sumubo ng pagkain. Kain na, Iha. Nakangiting sabi naman ni Tita Faith at iniabot pa sa akin ang plato ng kanin. Thank you po. Nakangiting pasalamat ko sa kanya pagkatapos kong makakuha. Hindi nawala ang ngiti ko na makita ko kung paano pagsilbihan ni Tito Adrian ang kanyang asawa. They are still in love kahit may edad na sila. Nakakailang subo pa lang ako nang biglang bumukas ang pinto ng office ni Hope. Nakakunot na ito habang matiim na nakatitig sa akin. O anak, kain ka na ng lunch. Sabay ka na, kakasimula pa lang naman namin. Magiliw na aya naman ni Tita Faith sa anak. Hindi naman sumagot si Hope pero naglakad dito palapit sa upuan na katabi ko habang nakatitig pa rin sa akin. Napainom pa ako ng tubig dahil bigla akong kinabahan. Nalaman na kaya niya ang ginawa kong kalokohan? Nag-extend ba ang meeting mo at na-late ka? Tanong naman ni Tito Adrian sa anak na hindi man lang nagsandok na makakain niya. No. Naipit lang ako sa gulo sa baba kaya hindi ako agad nakaakyat dito. Walang emosyong sagot nito bago kinuha ang baso na pinag-inuman ko at uminom doon. Gulo? Kunot na ang tanong pa ni Love. Hindi naman ako umimik dahil alam ko na ang gulong sinasabi nito. Nagpanggap na lang akong busy sa pagkain. Dumating na kasi yung free lunch na in-order ko para sa lahat ng mga empleyado ng hotel. Mayroon pang free snack plus free dinner mamaya. And take note, for the whole year yun. It will cost me 500,000 pesos dahil sa isang exclusive restaurant pa ako umorder. Seryosong sagot nito. Idinidiin talaga nito ang salitang free at ako. Alam ko naman na may ideya na siya na ako ang gumawa noon dahil inilagay ko sa note ay from Mr. and Mrs. Hope Villanueva. Lihim pa akong napairap. Bayad yan sa pagpapahirap niya sa akin kahapon. Kasalanan niya at iniwan niya ang wallet niya. Napagtripan ko tuloy ang gold card niya. You're kidding, right? Hindi makapaniwalang tanong ni Love sa kakambal. Sina Tito Adrian at Tita Faith naman ay pareho pang tila na shock sa narinig. Am I smiling? Seryosong baling pa ni Hope sa kakambal. Whatever, baka magugunaw na ang mundo. Irap pa ni Love sa kapatid bago ipinagpatuloy ang pagkain.
Are you okay, Iho? Kailan ka pa naging concern sa mga empleyado mo? Hindi napigil ang tanong ni Tito Faith. Hindi naman sumagot si Hope at nagsimula na lang kumuha ng pagkain. Ipinagpatuloy ko na lang rin ang pagkain kahit na medyo kinakabahan ako. Parang nagsisisi tuloy ako sa ginawa ko. Pero may part pa rin sa akin na tila tuwang-tuwa dahil nalamangan ko ang isang Hope Villanueva. By the way, Eliza, let's go somewhere else after we eat. I want to give you something. Baling nito sa akin. Napatingin pa ako sa mga kasama namin na tila hindi makapaniwala sa narinig. Tumikhim naman ako bago nagsalita. Baka po yung pinakustomize niyang necklace for me. Pilit ng ngiting palusot ko. Mabilis pa akong nag-iwas ng tingin nang tinaasan ako ng isang kilay ni Love. Alam kasi niya na hindi ako mahilig sa mga alahas. That's great. I am glad that you are getting to know each other. Masayang sagot naman ni Tita Faith. Nginitian ko naman ang mga ito at lihim na kinurot ang sariling hita ko dahil sa pagsisinungaling. Ayoko naman kasing makahalata sila na may deal kami ng anak nila. Ayoko rin na ma-disappoint sila dahil sobrang pag-aalaga ang ginagawa nila sa akin. Lihim ko pang binigyan ng masamang tingin si Hope na tila walang pakialam sa nangyayari. If I know, sinasadya niyang sabihin yun para mataranta ako. By the way, Iha, your dad told us about you living with Hope in his condo. Is that okay with you? I mean, baka napipilitan ka lang. Pwede ka namang tumanggi. Singit naman ni Tito Adrian. Nagli-live-in na kayo? Hindi makapaniwalang tanong sa amin ni Love. Not totally like that, sagot ko. We decided to live in one roof to know more about each other. Depensa ko pa. And we are not sleeping in one room, if that's what you are thinking. Sabad naman ni Hope bago uminom ng tubig at tumayo. Let's go, Eliza. Aya pa nito sa akin bago naglakad papunta sa pintuan. Mabilis naman akong tumayo at dinampot ang bag ko. Sige po, mauna na po kami. Thank you po sa lunch. Nakangiting paalam ko sa mga ito. Sige, Iha, mag-iingat kayo. Paalam pa ni Tita Faith bago tumayo at bumeso sa akin. Call me El kapag nasa hospital ka na, ha? Dinig ko pang bilin ni Love. Nilingon ko naman ito bago ngumiti at tumango. Let's go, dinig kong sabi pa ni Hope. Nagulat pa ako nang bigla niyang hawakan ang isang kamay ko at hilahin ako palabas doon. Ninitian ko pa si Vanessa na sa mga kamay namin ni Hope ang atensyon. Hanggang makasakay kami sa elevator ay hindi pa rin niya binibitawan ng kamay ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Para akong nakukuryente na hindi ko maintindihan. Kinikilig ba ako? Wala kaming imikan hanggang makarating kaming ground floor. Magkahawak kamay pa rin kami habang naglalakad. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang gulat na hitsura ng mga empleyado nito. Pagkalabas namin ay nakaabang na sa tapat ang pulang Ferrari nito. May nagbukas pa rito ng pinto at doon pa lang niya binitawan ang kamay ko. Pakiuwi na ang isang sasakyan sa bahay. Tatawagan na lang ulit kita kapag may kailangan ako. Bilin pa nito sa isang lalaki na sa tingin ko ay nasa mid-40s. Sige po, sir. Magalang nasagot naman ng lalaki bago umalis. Sumakay ka na, Eliza, at huwag mong hintayin na pagbuksan pa kita at hindi na mangyayari yon. Masungit na sabi pa nito bago tuloy sumakay sa sasakyan niya. Inirapan ko naman siya. Sungit. Inis na bulong ko bago patabog na sumakay sa passenger seat. Saan ba tayo pupunta? May schedule ako ng operation mamayang 5 PM. Kailangan kong bumalik sa hospital.
Tsaka dala ko ang sasakyan ko. Inis na sabi ko rito nang paandarin nito ang sasakyan. Don't worry, I will let you go after you pay the money you steal in my gold card. Seryosong sabi nito. I didn't steal, okay? It's a payment for what you did to me yesterday. Quits lang tayo. Inis na bulyaw ko sa kanya. And you started it. Hindi ako magsasorry sa'yo at never kong babayaran yun. Kung gusto mong makuha yun, edi umatras ka sa kasal natin. Napasigaw pa ako nang bigla itong magpreno. Ano ba? Kung gusto mong mauna sa impyerno, huwag mo akong damay. Inis na bulyaw ko. You are a good pretender. Seryosong sabi nito bago ako binigyan ng masamang tingin. I will never marry a girl like you. You are acting like an angel in front of everyone, but deep inside you are a demon, a liar, a two-faced woman who likes to manipulate. Hindi ko na siya pinatapos pa dahil bigla ko itong sinampal. Halata sa mukha nito ang pagkagulat dahil sa ginawa ko. Hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko. You will never understand me because you grew up with a mom, and you don't have any rights to judge me dahil sa ating dalawa, ikaw ang demonyo. Ikaw ang mapagpanggap. Nagpapanggap ka na okay ka kahit naman na nasasaktan ka. Nagpapanggap ka na wala lang sa'yo ang mga nangyayari kahit na ang totoo naman ay gustong mo nang sumuko. You're not a god, Hope. Hindi mo maitatago sa seryoso mong muka at aura ang totoong nararamdaman mo. Umiiyak na sigaw ko sa kanya. Open the door. Seryosong utos ko. No. Matigas na sagot nito habang mahigpit ang hawak sa manibela. I said open the Hindi ko na natuloy ang pagsigaw ko nang bigla niya akong kabigin at halikan sa mga labi. Mabilis lang yun, pero tila kumalma ang pakiramdam ko. Napahawak pa ako sa mga labi ko at napatingin sa kanya, ngunit nasa kalsada na ang atensyon nito at busy na sa pagmamaneho. What the heck just happened? What are we doing here? Kung noong tanong ko kay Hope nang huminto ang sasakyan nito sa tapat ng Big Mall. Pilit kong pinaformal ang boses ko kahit na pilit bumabalik sa isipan ko ang halik niya kanina. We need to buy a necklace para sa alibay na sinabi mo. Walang emosyong sagot nito bago bumaba ng sasakyan. Pairap na sumunod naman ako rito nang hindi man lang niya ako pinagbuksan ng pinto. Ang gentleman talaga, bulong ko sa sarili ko. Are you saying something? Kunot noong tanong nito sa akin at huminto pa sa paglalakad. Wala, sabi ko, kahit ako na lang sana mag-isa ang bumili, hindi mo na ako kailangang samahan. Sagot ko bago ako nagpatiuna sa paglalakad dahil naiilang ako every time na nakikita ko ang mapupula niyang mga labi. Ano ba, self? Hey! Nagulat na lingon ko sa kanya nang bigla niyang hawakan ang isang kamay ko. You are walking too fast. Sagot nito bago tumingin sa wristwatch niya. I still have 2 hours para singilin ka sa utang mo. Dagdag pa nito sabay hila sa kamay ko na hawak niya. Napasunod na lang ako sa kanya. Magkahawak kamay na naman kami habang naglalakad. Napakagatlabi pa ako na mapansin kong tila kinikilig pa ang ilang mga babaeng nadadaanan namin. Kahit gusto ko siyang tanungin kung anong klaseng paniningil ang gagawin niya ay hindi ako makapagsalita. Abot-abot kasi ang lakas at bilis ng tibok ng puso ko. This is not good. Hindi ako pwedeng ma-attract sa mga simpleng gesture ng lalaking masungit na to. Binitawan niya lang ang kamay ko na makarating kami sa isang sikat na jewelry shop. Good afternoon po, Mr. and Mrs. Villanueva. This way, please. Nakangiting sa lubong sa amin ng isa sa mga sales lady.
Mabilis namang sumunod si Hope sa kanya. Kahit nagtataka dahil sa sinabi ng sales lady na bati sa amin ay napasunod na lang din ako. Kumunat lalo ang noo ko nang mapansin ko na parang kaming dalawa lang yata ang customers nila. Huminto kami sa isang estante na punong-puno ng mga mamahaling kwintas. Kahit na may kaya kami ay hindi ako pumupunta sa mga ganitong klaseng shop dahil nga wala akong hilig sa mga alahas. Choose one para makaalis na tayo. Seryosong utos naman ito sa akin. Kokontra na sana ako, ngunit nagbago ang isip ko na mahagip ng mga mata ko ang isang gold necklace na may stethoscope pendant na korteng puso. Wow, ang cute naman nito! Na-excite na sabi ko bago ko binalingan ang sales lady. Can I see it? Masayang tanong ko rito. Of course, ma'am. Masayang sagot naman ito sa akin bago kinuha ang necklace. Wow, may blue sapphire pa siya! Namamahang sabi ko na makita kong blue sapphire ang bilog na nasa dulo nito. You can also put your name inside the heart, ma'am, if you want. Nakangiting suggestion naman noong sales lady. Really? Lalo akong na-excite sa sinabi nito bago binalingan si Hope na biglang nag-iwas ng tingin. Is he staring at me? What? Masungit na tanong nito sa akin. Can I take this? Just choose anything. I'll wait at the cashier. Masungit na sagot nito bago tumalikod at naglakad. Sungit. Irap ko rito bago binalingan ang nangingiting sales lady. Sorry about that. Baka may monthly period lang siya. Nakangiting biro ko. Mahinang tumawa naman ang babae bago ako inabutan ng isang maliit na papel at ballpen. Sanay na po kami kay Sir Hope, ma'am, kapag binibili niya po ang mga kapatid niya ng mga regalo dito. Pakisulat na lang po dito kung ano ilalagay sa loob ng heart. Minimum po ng 4 letters and maximum of 6 po. Wika nito. Kinuha ko naman ang ballpen at isinulat ang pangalan. Napangiti pa ang sales lady na makita ang sinulat ko. By the way, ma'am, 1 hour po bago niyo makuha ang necklace. Pwede niyo pong balikan or you can also wait here. Pagbibigay alam pa nito. I will ask Hope first kung hihintayin na ba namin. Saan ko ba siya babayaran? Naku, hindi niyo na po kailangan bayaran, ma'am. Automatic pong nababawas sa card ni Sir Hope ang mga alahas na kinukuha niya dito. Nakangiting sagot naman ito. Napatingin pa ako kay Hope na nakaupo sa isang sofa na nasa waiting area malapit sa cashier na busy sa pagsi-cellphone. Okay, thank you sa pag-assist. Nakangiting sagot ko na lang. Wala po yan, ma'am. Maupo muna po kayo habang naghihintay. Thanks, simpleng sagot ko bago nalapitan si Hope na may kausap sa cellphone. Why are you like that? Are you even my twin? Tila iritableng sagot pa nito sa kausap. Si Love ba ang kausap niya? Napatingin pa ito sa akin na makalapit na ako sa kanya. Fine, let's just talk later. Sagot nito bago pinatay ang tawag. You done? Baling pa nito sa akin bago tumayo at ibinulsa ang cellphone. Tumango naman ako. Should I send the money to you? Sabi kasi nila automatic lang na mababawas sa card mo yun. Ayoko namang madagdagan ang sinasabi mong utang ko sa'yo. No need. Let's go. I will get the payment of your debt. Aya nito sabay hawak na naman sa isang kamay ko at hinila na ako palabas ng shop. Saan tayo pupunta? Hindi ko babayaran sa iyo yun. Bayad yun sa pagpapahirap mo sa akin noong isang gabi. Umiling lang ito bago kami huminto sa tapat ng supermarket.
Inabot pa nito sa akin ang isang one whole sheet of paper. Magko-question and answer ba kami? Kahit na nagtataka ako, ay kinuha ko yun. From now on, ikaw na ang mag-grocery para sa mga supplies natin. Ikaw na rin ang magluluto from breakfast to dinner. Paliwanag nito. Mabilis kong pinasadahan ng tingin ang mga nakasulat sa papel. Mga grocery supplies pala ang mga yun. Hindi ako makakapagluto ng dinner. Remember, 5 PM na ang start ng operations ko. And usually, mga 12 to 1 AM na ako natatapos. Paliwanag ko sa kanya. Should I inform you kapag mag-grocery ako? May card ka rin ba na nakalaan para dito? Curious na tanong ko na magsimula na kami maglakad habang tulak-tulak niya ang isang malaking card. Yes, you need to inform me dahil ako pa rin ang gagawa ng listahan para sa mga bibilhin mo. Baka kung ano-ano na lang ang bilhin mo. And no, cash ako magbayad dito. Paliwanag pa niya. Grabe ka sa part na inisip mong bibili lang ako ng kung ano-ano. Hirap ko sa kanya bago ko hinati ang papel sa dalawa. Maghiwalay tayo para mabilis tayo matapos. Ayoko malate sa operation ko. Nakangiting sabi ko dito bago mabilis na inilagay sa cart nito ang isang papel sabay takbo papunta sa may meat section. Tatawa-tawa pa ako na maiwanan ko itong sinisigaw ang pangalan ko. Bahala nga siya sa buhay niya. Kumuha ko ng cart at nagsimula ng kunin ang mga nasa listahan. Literal na napatalon pa ako nang biglang may tumikhim sa likod ko. Nasa may dulong bahagi kasi ako ng supermarket at walang masyadong tao. Visit ka, bakit ka ba nanggugulat? Inis na bulyaw ko kay Hope na poker face na naman. Give me the list. Utos nito at inilihad pa ang isang kamay niya. Napakunot noon naman ako at tinignan pa ang likod nito kung may dala siyang card ngunit wala akong nakita. Nasaan na yung listahan at card mo? Takang tanong ko sa kanya. Hindi nito pinansin ang tanong ko. Bagkus ay may kinuha ito sa wallet at iniabot sa akin ang tig-1,000 pera. Pinatulungan na kita sa mga empleyado rito. I need to leave at magkikita pa kami ni Love. Yan ang perang pambayad mo at yun ang isa sa mga driver ko na maghahatid sa'yo pabalik ng hospital. Mahabang paliwanag nito at itinuro pa ang isang lalaki na nasa hindi kalayuan. Kinuha ko naman ang perang iniabot nito. Teka, paano pala yung sasakyan ko na nasa company mo? At paano ako uuwi mamaya? Madaling araw na ako matatapos sa mga surgeries ko. Tanong ko. Ayoko pa namang nagtataksi ng ganoong oras dahil natatakot ako sa pwedeng mangyari. I will send someone na susundo sa'yo. I need to go. Tila walang pakialam na sagot nito bago tumalikod at umalis. Napasimangot naman ako. Ang hirap mo talagang basahin, Hope ni Nueva Sungit. Bulong ko bago itinuloy ang pag-grocery ko. Napangisi pa ako na makitang sobra-sobra ang binigay nito. Bahala siya sa buhay niya, hindi na ako magbabalik ng sukli. Ano bang problema mo at tinaya mo ako bigla? May lagnat ka ba? Agad na salubong ni Love sa akin pagkapasok ko ng opisina ng BM. She's here dahil sinisimulan na siyang i-training ni Mom sa pagpapalakad ng mall. Pabagsak lang akong umupo sa sofa na nasa may gilid bago tumingala sa kisame. I love Janice. Simula ko. Nakipagkita ka sa akin para lang sabihin mahal mo ang babaeng yon? Pagtataray nito sa akin.
Bumuntong hininga naman ako bago siya tinignan. Naka-cross arms ito at tinaasan pa ako ng isang kilay. Mahal ko si Janice pero iba yung naramdaman ko nang hinalikan ko si Eliza. Pagtatapat ko sa kanya. Nakita ko namang nanlaki ang mga mata nito at mabilis na lumapit sa akin. Matagal na rin noong huling nag-open up ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano unti-unti naubos ang pagiging close naming dalawa. You kissed Eliza? Hindi makapaniwalang tanong nito. Don't shout, reklamo ko sa kanya. Napa-ouch naman ako na malakas na hinampas nito ang isang braso ko. Napangiwi pa ako nang maramdaman ko ang hapdi doon. Ang bigat talaga ng kamay ng isang ito. Sumagot ka, Hope. Ako ang sasakal sa'yo kapag binastos mo si Elle. Inis na sabi nito. Huwag kang OA. Hindi ko siya binastos. I just kissed her para kumalma siya sa pag-hysterical niya. Ang hindi ko maintindihan ay bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Maybe you like Elle. Sagot naman ni Love. Tinignan ko naman ito at tila hindi nagustuhan ang ideya na sinabi. Don't you dare use her, kuya ha, para makalimutan niyang si Janice. Itatakol talaga kita bilang kakambal ko. Banta pa nito sa akin. Tumayo naman ako. Huwag ka mag-alala, Love. Si Janice pa rin ang laman ng puso at isipan ko. Kaya kong talikuran sina Mom and Dad para sa kanya kung sakaling bumalik man siya. Whatever, Hope, sagot nito at tumayo rin bago naglakad pabalik sa swivel chair niya. Sige lang, ituloy mo lang yung pagiging stupid mo at na mawala ang lahat sa'yo. Alam mo sa sarili mo na hindi gagawin ni na Mom and Dad na saktan ka. Tayo. Alam mo na mahal nila tayo kahit pa nga hindi nila tayo totoong mga anak. Ikaw lang tong tangang hindi matanggap na nagkamali ka sa desisyon mo at sila ang sinisisi mo. Mahabang sermon nito. Napakuyom naman ang mga kamao ko at walang sabi-sabing iniwan ito. Ayoko talaga kapag sinasabi nito ang mga bagay na nagiging dahilan ng paggulo ng isipan ko. Hahayaan ko na nga lang, baka nagulat lang din siguro ako dahil sa halik na yun kaya biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hi to Len Molavin, thanks for reading.